Welcome back dito sa channel natin. Ano nga ba ang latest update sa mga bago at future na mga malls na tinatayo ngayon dito sa Metro Manila? Dito tayo magsisimula sa bagong Opus Mall ng Robinsons. Dito yan itinayo sa may C5 sa boundary ng Quezon City at Pasig City. So ayan guys, makikita naman natin tapos na yung exterior ng mall na may kakaiba na design. Ang Opus Mall ay isa sa mga project dito sa Bridgetown, isang bagong master plan development ng Robinsons. May isang 5-star hotel din na connected dito sa mall. Yung kabilang side ng Opus Mall ay nakaharap sa C5 at dito naman sa side na to nakaharap naman siya sa Marikina River. Abangan natin ang opening ng bagong upscale mall ng Robinsons sa mga susunod na buwan. Isang bagong super mall naman ang ginagawa sa ngayon dito sa intersection ng EDSA at Aurora Boulevard sa Quezon City. Ang mall ay bahagi ng isang mixed-use development na Philinvest Activa, kung saan may kasama ito na 2 residential building, isang office building at isang hotel. Ito naman ang view mula sa kabilang side dito sa EDSA. Malapit nang matapos yung mall dito sa baba, pero yung mga residential building at office building pati na yung hotel ay ginagawa pa. Ang Philinvest Activa Mall ay isang 5-story mall. Dapat gandahan nila yung design ng mall na yan dahil maraming mall dito sa Cubao area. Katulad na nga ng bagong Gateway Mall 2, ang pinakabagong modern na mall dito sa Araneta City. Next naman ang future na super mall na itatayo dito sa may EDSA Mandaluyong. Ang pinakabagong upscale project ng Robinsons na tinatawag na The Jewel. Isang bagong mall ang itatayo dito sa baba at may 4 na premium office towers sa taas. At finally, andito tayo sa One Ayala para magbigay ng pinaka-latest na update. Isa din itong mixed-use development na may upscale mall, 3 premium office building, isang 5-star hotel at integrated na terminal. Ongoing pa rin ang final stages ng development dito sa One Ayala. Ito na ang latest na progress sa major rehabilitation ng Ayala Footbridge. Binago nila yung design para naging brutalist style na. Yung pinaka main footbridge ay tapos na yung rehabilitation. Yung mga hagdanan na lang sa magkabilang side ang ginagawa pa.
Ang magkabilang side dito sa footbridge ay lalagyan pa ng mga halaman. So ayun guys, parang binagay nila sa mga brutalist style buildings na makikita natin dito sa unahan ang design ng footbridge. Papalitan pa siguro ng bagong canopy yung magkabilang side ng hagdanan. Dito naman tayo sa One Ayala Mall na ongoing pa rin ang development sa loob. Malawak, maliwanag at maaliwalas ang atrium dito sa mall dahil yan sa skylight o yung glass na ceiling sa taas. Unti-unti nang nabubuhay ang One Ayala Mall. Mas marami na mga stores ang nagbukas dito sa second level at third level. Dito naman sa likod ang 3 level na alfresco area. Ito ay nakaharap sa Glorieta Park. Dito naman magbubukas ang iba't ibang mga upscale at fine dining restaurants. Abangan din natin ang major rehabilitation dito sa Glorieta Park na magiging integrated na dyan sa Glorieta. Part yan ng 13 billion project ng Ayala na i-redevelop ang iba't ibang mga Glorieta at Greenbelt malls. Connected na rin ang One Ayala sa SM Makati. Sa level 1 ng mall ay halos puno na ng iba't ibang mga stores at mga restaurant.
Dito naman tayo sa level 1 alfresco dining area na mas malawak. Kakabukas lang ng ilang mga upscale restaurant dito. Yung iba naman ay coming soon pa. Dito sa loob ng mall, ilang pwesto na lang yung bakante na magbubukas na rin soon. Dito muna tayo sa underground level kung nasaan ang PUV terminal. May Robinson Supermarket na rin dito. Ang daming food stalls na pagpipilian, hindi ka magugutom dito. May Kenny Rogers na rin, Mercury Drug at Classic Savory at may branch ng BPI. Ito naman ang modern na PUV terminal. Dito lang sakayan ng mga jeep at UV Express. Mas organized dito at aircon pa. May food court din dito. Dito naman tayo sa bus terminal. Dito nang sakayan ng mga bus na papunta sa PTEX at mga bus na papunta ng Laguna. May mga bus din na papunta sa southern part ng Metro Manila at pati na sa northern part ng Metro Manila. Dito naman sa likod ng One Ayala, malapit ang matapos ang Seda Hotel. Ito yung driveway o drop-off point sa harap ng hotel. Anong masasabi nyo sa iba't iba mga bago at mga future malls na tinatayo ngayon dito sa Metro Manila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!